Ciao Raga! Kumusta Raga? Meron akong update na ibibigay sa iyo. Important na info regarding doon sa bonus na 100 euros ngayong December. Yung tinatawag nila din na bonus na tali. Kasi meron ng update diyan. Kaya para na rin masagot yung ibang mga katanungan, magbibigay tayo ng info para nasagot ay maging malinaw ang tungkol dito sa bonus 100 euros na ito. Yan ay para sa lahat ng mga laboratory. Dalawa ang prime na requirements. Una, kailangan na ang iyong ready to ngayong 2024, yung iyong annual income sa taon na 2024 ay dapat na hindi lalampas ng 28,000 euros. Kaya kapag ang ready to mo ngayong 2024 ay mas mababa diyan, ay di ikaw ay pupwede. At the same time, yung isa pa na requirement, kailangan kasi na yung laboratory na yan, halimbawa ikaw, pasok ang iyong ready to. Pero kailangan din na ikaw ay mayroong kariko na isang filyo. At least isang filyo na kariko mo fiscalmente. Ibig sabihin ay kariko mo siya sa 730 at yung iyong filyo na iyan ay ang ready to niya, kung halimbawa may ready to na, ay dapat mas mababa sa 2,840 at saka 51 cents. Okay? Kapag ka naman ang edad ng anak ay 24 years old na, kailangan na hanggang 4,000 naman ang ready to. Ang update din kasi nung last October 7, 2024 ay nag-upload na ako ng isang video regarding diyan sa bonus na iyan, na 100 euros na iyan. Ngayon, ang update diyan kasi nasabi ko doon sa video na iyan na aking ginawa noong October 7, nabanggit ko dyan kasi nga nang hindi pa naman final, sinabi doon na kailangan din na fiscalmente kariko din yung conyuge. Ngayon, tinanggal na nila yan. Okay? Ibig sabihin, kailangan na almeno merong isang filyo na kariko fiscalmente. Kahit yung asawa ay merong laboro, pupwede na din. Pero tandaan din na ang pupwede laang na makatanggap ng bonus na yan na 100 euros ay isa laang membro kada isang pamilya. Kapag ikaw ay operay, para ikaw ay makatanggap nitong bonus 100 euros na ito, mayroong manggagaling na isang modulo or dichiarazione na manggagaling, ibibigay sa iyo ng iyong datore di lavoro, ng iyong asyenda. Tapos yun ay ikukumpila mo at make sure na ikaw ay entitled. Para na sa ganon, yung 100 euros na iyan ay sila ang magbibigay sa iyo. I-anticipo ng iyong datore di lavoro at yan ay makakasama doon sa busta paga. At ina-expect na kasama yan sa 13-month pay. Kapag ka naman ikaw ay nasa domestic sector, ang tinutukoy natin ay yung mga golf, badante, babysitter, wala kang dapat nagagawin na fill upan na deklarasyon or modulo na manggagaling sa datore. Kasi kapag ka ikaw ay nasa domestic sector, tinutukoy nga natin yung mga golf, badante, babysitter, para ikaw ay makatanggap ng bonus na 100 euros na yan, kung halimbawa ikaw ay entitled, hihintayin mo pa na ikaw ay mag-file ng iyong deklarasyon de reddity sa 2025, sa isang taon. Pagka ikaw ay nag-file ng 730 o kaya naman ay ng modelo uniko at ikaw ay qualified diyan, i-indicate lang yun doon mo matatanggap, doon mapapasama ang 100 euros na yan. So yun ang pagkakaiba ha. Kapag ka ikaw ay operay, mayroong modulo or deklarasyon na manggagaling sa datore di lavoro, gagawin mo yon at ibibigay mo doon sa iyong datore di lavoro. Kapag naman ikaw ay nasa domestic sector, wala kang gagawin kundi maghihintay ka na mag-file ka next year ng iyong deklarasyon de reddity para kung sakali na ikaw ay entitled ay makukuha mo doon ang iyong bonus na 100. Ayun Raga, sana nakatulong sa iyo ang info na are. Salamat sa panonood mo. Sana ma-share mo rin sa iba. Malay mo makatulong din sa kanila at malinawan din sila. Maraming salamat sa iyo Raga. Ala próxima.